Pag sinabi mong Japan, matik lahat gustong puntahan yan. Pero pag sinabi mong Fukuoka, teka, saan ba yan? Tara, samahan niyo ko at libutin natin ang 6th largest city ng bansang Japan, ang syudad ng Fukuoka. Ang Fukuoka ay nasa southernmost part ng Japan sa isla ng Kyushu Administrative Region. Isa ito sa 47 prefectures ng bansa, kumbaga mga probinsya na katumbas sa Pilipinas. Kilala ang syudad na to dahil dito nga nagmula ang sikat na ramen na kinagigiliwan rin nating mga Pinoy, ang Hakata Ramen. Ang Fukuoka ay halos kabaliktaran ng syudad ng Tokyo dahil tahimik kadalasan ng mga lugar nito para ka lang nasa probinsya ng Pilipinas pero naka Pro Max vibe. Pro Max! Ang ibig kong sabihin, walang masyadong tao at hindi mo ramdam ang hustle and bustle ng buhay dito. Mula Tokyo papuntang Fukuoka, aabutin ka ng 5 oras gamit ang kanilang iconic bullet train o Shinkansen. Mula naman sa Pilipinas, may diretsong flight naman ang Philippine Airlines at Cebu Pacific mula sa Naiya hanggang Fukuoka na umaabot ng hanggang 4 na oras. Dahil nga unang pagkakataon nating mabisita ang isa sa pinakamayayamang bansa sa Asia, tara, pasyalan natin ang natatanging syudad na ito. Pero una sa lahat, unahin mong kabisaduhin ang Hakata dahil nandito ang central station ng trains at mga bus. Pangalawa, ang Tenjin District kung saan ito naman ang main downtown ng Fukuoka. At isang tip na rin pag pumunta ka rito, mas maganda pag ang hotel mo ay nasa Tenjin area o malapit lang rito para lalakarin mo na lang ang downtown area. Una sa listahan, ang Fukuoka Tower. Ito ang pinakamataas na seaside tower sa buong Japan, tanaw ang halos kabuuan ng Fukuoka at Bayview ng Hakata. Sa taas nito, mayroong coffee shop na pwedeng pagtambayan habang pinagmamasdan mo ang syudad. Ang mga Hapon rin ay kilala sa kanilang relihiyon na Shinto, kaya hindi nakakapagtaka na marami rin silang mga templo rito. Isa sa mga binisita kong shrines dito sa Fukuoka ang Mikaibishu Shrine. Pagpasok mo, may mga pulang struktura na tinatawag itong Torii Gate. Nilalagay ito sa lahat ng pasukan papunta sa templo. Sa loob, may mga makikita kang hugasan na tinatawag nilang purification fountain na ginagawa rito. Naghuhugas sila ng kamay at bibig bago sila pumasok sa templo. Kung papasok ka sa ganitong lugar sa Japan, ugaliing magbasa ng kanilang mga regulasyon sa loob bilang respeto sa mga pumupunta rito. Isa sa pinaka nahuhumaling ako sa pagbisita ko sa Japan ang kanilang mga nakakamahang mga gusali. Isa na rito ang hindi ko lubos sa kalain na makikita ko, ang Across Fukuoka. Ito ay matatagpuan sa Tenjin Central Park. Sino ang mag-aakala na ang gusaling ito parang isang kagubatan dahil mayroon itong mahigit 50,000 na puno at halaman na nakatanim sa 15 terasa ng building na ito. Isa itong magandang halimbawa ng bionic architecture na tumutulong sa pagbibigay ng preskong hangin sa syudad at biodiversity nito. Libre ang umakyat ng hanggang tuktok kaya sinubukan natin. Bilang isang frustrated architect at urban planner, sobrang manghang-mangha ako. Frustrated yan? Kung fan ka naman ng anime, lalo na ang Gundam Seed, huwag mong papalagpasin ng life-size Gundam statue sa Lalaport. May taas itong halos 25 meters at sa mismong mall nito may mga tinda rin sila mga Gundam toys. Ang estatwa na to ang pinakamatangkad sa buong Japan. Bilang isa rin mahilig tumakbo, nako, hindi na natin pinapalagpas na wala tayong Strava record sa Japan. Isa sa mga running spots dito sa Japan ang Ohori Park. Isa ring pasyalan pero nandito tayo ngayon para tumakbo. At ito ang nakakamangha sa lahat, ang tumakbo sa river sides nila. Ang nakakatuwa rito dahil nga kultura na ng Japan ang paglalakad, hindi na bago sa Fukuoka ang pagiging walking and running friendly ng syudad. May sapat na espasyo para sa mga tumatakbo, naglalakad at
pati na rin ang mga nagbibisikleta. Sa kabila ng pagiging technologically advanced ng Japan, nakakabilib pa rin na makita ang mga lokal na nagbibisikleta. Sa katunayan, way of life na ito ng mga Hapon at isa rin ito sa magagandang solusyon nila sa mga compact cities kagaya ng Fukuoka. Limitado ang mga sasakyan at promoted ang pagbibisikleta bilang tulong para sa mas malinis na syudad at mas malulusog na pangangatawan ng mga Hapon. Walang duda, mapapahanga ka na lang talaga. Sa kabila ng mga nakamamanghang gusali at pasyalan, syempre, hindi mawawala ang food trip. Dahil nga nasa Japan na tayo, sinulit ko na ang araw-araw na ramen. At pagdating sa ramen, may ituturo ako sa inyong masarap na kainan dito. Ito ang Ramen Stadium sa Canal City, ang pinakamalaking mall sa Fukuoka. Syempre, unahin natin tikman ang pinagmamalaki ng Fukuoka, ang Hakata Ramen. Hindi ko lubos maipaliwanag ang kaibahan ng kumakain talaga ng totoong ramen sa Japan, kaya sa totoo lang, sarap na sarap talaga ako dito. At sa isang gabi naman, bumalik tayo ulit dahil nga unang beses rin natin matitikman ang tinatawag nilang Chukumen Ramen. Kaiba ito sa lahat ng ramen dahil ang sabaw nito hindi nakahalo sa mismong noodles. Hindi mo ito ibubuhos sa bowl kundi magsisilbi itong sausawan mo sa noodles. At aaminin ko sa inyo, ito na ang pinakapaborito kong ramen sa lahat. Legit. The best. Maliban sa Hakata at Chukumen, may nadaanan rin akong pinipilahan ng karamihan. Lingid sa aking kaalaman, dito pa lang pinaka-headquarter ng isa sa mga pinakasikat na ramen house sa Japan, ang Ichiran. At dahil nga unang beses rin nating matitikman ito, nakipila rin tayo. Sa totoo lang, sa ilang araw na pagbisita ko rito, wala akong ibang pinanggabihan kundi ramen. Siyempre, ilang araw lang tayo rito kaya sinulit na natin. Eto pa, alam ko pamilyar na kayo sa Yoshinoya dahil meron na tayo sa Pilipinas. Pero, iba pa rin ang kumain ka mismo ng Yoshinoya sa Japan, di ba? Kaya ang order natin, beef, curry, hot pot. Norway, nagtitipid ka rin ba nung pumunta ka ng Japan? Aba, oo. Mahirap mamulubi pag umuwi ka ng Pilipinas, di ba? At dahil nga walang breakfast ang hotel, na tinutuluyan ko ang go-to store natin, 7-Eleven, Family Mart at Lawson. Sa totoo lang, kaya ka nang itawid ng mga pagkain dito. Dahil legit na masasarap ang mga pagkain dito, lalo na itong nakahumalingan kong tinapay mula sa Family Mart. Ang dami pang maaaring maikwento sa Fukuoka kagaya na lang itong nadaan ng kumpista nila. Ngunit hindi sapat ang ilang araw para mailarawan ang ganda ng syudad na ito. Isa lang ang Fukuoka sa napakarami pang magagandang bisitahing lugar sa Japan. Ngunit ang syudad na to, mamumukod tangi para sa akin bilang unang beses kong bumisita. At kung bibigyan man tayo makabalik muli, uy, sa ibang lugar naman. Ito naman hindi mabiro. So, saan nga ba tayo sa susunod? Tara, Japan tayo ulit. Sa Japan. Pero it's 19 to 20 days. I'm strolling. Wala akong magawa.